Paano kung sabihin ko sa inyo na ang lahat ng alam nyo tungkol sa Seven Deadly Sins ay isang malaking maling akala? Paano kung ang arogansiya, kasakiman at galit ay hindi mga bisyo o kasalanan na naghihintay ng parusa, kundi mga nabaluktot na superpowers na maaari nating bawiin? Mukhang mapanghamon? Siguro. Pero ngayon, maglalakbay tayo ng lagpas sa mga dogma at sa nakasanayang katotohanan. Bubuksan natin ang esoteric code na nakakubli sa likod ng konsepto ng Seven Deadly Sins. Malalaman ninyo kung ano talaga ang nakatago sa bawat isa sa kanila at kung bakit ang pag-unawa sa sikretong ito ay kayang baguhin ng lubusan ang inyong buhay. Kaya maghanda kayo dahil pagkatapos ng video na ito, hindi na kayo muling titingin sa inyong tinatawag na mga kahinaan sa parehong paraan. Sang-ayon ba kayo na may kapangyarihang nakatago sa bawat kasalanan? I-comment ang oo o hindi ngayon din at babalikan natin yan sa huling bahagi ng video. Bago tayo sumisid sa mga lihim na bahagi, ayusin muna natin ang ating mga coordinates. Saan ba talaga nagmula itong sikat na listahan? Karamihan ay nag-aakalang direkta itong galing sa Biblia, ngunit hindi iyon totoo. Ang ugat nito ay matatagpuan pa noong ika-4 na siglo sa mga gawa ng Kristiyanong monghe at asetiko na si Evagrius Ponticus. Sa simula, hindi 7 kundi 8 masasamang kaisipan or passions ang tinukoy niya. Hindi ito mga kasalanan sa kasalukuyan nating pag-unawa, kundi mga pangunahing hadlang sa pagkamit ng espiritual na kaliwanagan at pakikipag-isa sa Diyos. Kalaunan, noong ika-6 na siglo, pinaiksi ni Pope Gregory the Great ang listahan na ito at ginawa itong 7 at binigyan niya ito ng mas mahigpit at moralistikong kulay. Sa ganitong paraan, ipinanganak ang konsepto na ginamit sa loob ng maraming siglo upang kontrolin at magtanim ng pagkakasala. Ngunit ang tradisyong esoteriko na dumadaloy na parang isang ilog sa ilalim ng opisyal na relihiyon ay palaging may nakikita na ibang kahulugan sa mga pasyon na ito. Nakita nila rito ang mga fundamental na enerhiya ng kaluluwa ng tao. Mga enerhiya na nabaluktot, naharangan o nailagay sa maling direksyon. At ang ating misyon ngayon ay hindi para hatulan sila, kundi para maintindihan ang kanilang orihinal na wika at disenyo. Simulan natin sa pinagmula ng lahat ng kasalanan. Ang pinakataas sa herarkiya, ang pagmamataas. Sa labas, simple lang ito. Ang pagmamataas ay kayabangan, pagkamakasarili, at sobrang paghanga sa sarili. Ito ay kapag inilalagay ng isang tao ang sarili niya na mas mataas sa ibang tao at ang pinakamahalaga, mas mataas pa sa Diyos. Ngunit sumisid tayo ng mas malalim. Sa mismong ugat ng penomenang ito, gamit ang isang pang-esoterikong pananalamin. Ano ba ang kahulugan ng paglalagay ng sarili na mas mataas pa sa Diyos sa level ng enerhiya? Ito ay isang kilos ng paghihiwalay. Isipin mo ang karagatan ng walang hanggang kamalayan, ang nag-iisang pinagmula ng lahat. Ngayon, isipin mo ang isang patak na biglang nagpasya na siya ay hiwalay, espesyal, at mas mahusay kaysa sa buong karagatan. Ito ang pagmamataas sa pinakamalalim nitong kahulugan. Ito ang ilusyon ng separasyon, ang ilusyon na ang ako ay hiwalay sa universo, ang ego na nagtatayo ng matitibay na pader sa paligid nito upang protektahan ang pagiging natatangi nito ay talagang ikinukulong lang ang sarili nito. Ang pagmamataas ay ang malalim na pagkalimot sa ating tunay na kalikasan, sa ating pagiging isa sa lahat ng bagay. Pinipilit tayo nitong makipagkumpetensya, maghambing, humatol, at manghusga. Dahil kung tayo ay iisa, sino ang kukumpetensyahin mo?
Sino ang huhusgahan mo? Ang kasalanan na ito ang humaharang sa pangunahing koneksyon natin sa intuwisyon, sa mas mataas na sarili at sa banal na agos. Ang taong puno ng pagmamataas ay hindi makakatanggap ng tulong at gabay mula sa itaas dahil ang kanyang ego ay sumisigaw. Kaya ko ito, alam ko na ang lahat. Ito ay pagkabingi sa aspetong espiritual na dulot ng sobrang ingay ng sariling pagkamakaako. Nagbubunga rin ito ng takot dahil kung ikaw lang mag-isa laban sa mundo, titingin ka sa mundo na parang ito ay kaaway. At ngayon, isipin mo na lang na may lalaking nagtatayo ng isang mataas na tore ng nag-iisa na nagbibigay ng anino sa buong mundong umaaligid sa kanya. Ang toring iyon ang kanyang pagmamataas na naghihiwalay sa kanya mula sa liwanag. Sa pagpapatuloy natin sa usapin tungkol sa pagmamataas, pride, mahalagang maunawaan ang mekanismo nitong psikolohikal. Hindi lang ito basta konseptong pilosopikal, kundi isa talagang proseso sa loob ng ating pag-iisip. Ang pagmamataas ay isang depensang reaksyon sa matinding pakiramdam ng kawalan ng halaga sa sarili. Kung gaano kainutil at kasensitibo ang tingin ng isang tao sa kanyang sarili sa loob, ganoon din katindi ang pilit niyang itinayong matibay at kahangahangang harapan, fakad, sa labas. Parang isang maliit at takot na hayop na nagpapalaki ng sarili para takutin ang sino mang maninila. Ang narcissism, na halos naging epidemya na ngayon, ay direktang bunga ng dinamikong ito. Ang taong nababalot ng pagmamataas ay laging naghahanap ng kumpirmasyon mula sa labas para mapatunayang may halaga siya. Sa dami ng likes, sa paghanga, o sa panunuyo. Ang kanyang pagkatao ay nakatayo hindi sa matibay na pundasyon ng sariling kaalaman, kundi sa marurupok na suporta ng opinyon ng iba. Dahil dito, nagiging masidhi ang kanyang kahinaan. Anumang batikos o hindi pagkakaintindihan ay tinitingnan niya na parang panganib sa kanyang mismong buhay. Ito ay dahil ang napakalaking ego niya ay parang bula na madaling pumutok sa isang matalim na salita. Sa aspeto naman ng espiritualidad, makikita ang pagmamataas sa tinatawag na espiritual na pagmamataas. Kapag sinimulan ng isipin ng isang tao na mas enlightened at mas gising, conscious siya kaysa sa iba. Nagmamalaki siya sa kanyang mga meditasyon, kaalaman at mga ginagawa. Ngunit iyan ay parehong bitag, nasa bago at mas kinang na balot lang. Ang tunay na espiritualidad ay naghahatid sa atin sa pagpapakumbaba, sa pagkaunawa kung gaano lang talaga kaliit ang nalalaman natin. Ang transformasyon ng pagmamataas ay hindi pagpapababa sa sarili, self-deprecation. Hindi ito nangangahulugang titingnan mo ang sarili mo bilang walang sino man. Sa halip, ito ay nangangahulugang pagkilala sa sarili bilang bahagi ng lahat. Ang pagbabagong anyo ng pagmamataas ay ang paglipat mula sa ilusyon ng pagkakahiwalay patungo sa pag-unawa ng ating pagkakaisa sa mundo at ang pagpapalit ng makasariling pag-ibig sa sarili tungo sa walang kondisyong pagmamahal sa sarili bilang isang bahagi ng banal. Ito ang paglipat mula sa kaisipang, ako ang pinakamahusay, tungo sa, ako ay lahat at lahat ay ako. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na antas at pag-usapan ang tungkol sa kasakiman or pagiging ganid in things, greed. Sa tradisyon, karaniwan itong iniuugnay sa pera at material na yaman. Ang taong sakim ay laging naghahanap ng mas marami pang kayamanan at tila hindi nabubusog. Subalit iyan ay isa lamang at ang pinakahalatang silid sa malawak na kastilyo ng kasakiman. Ang esoterikong pag-unawa sa kasalanan na ito ay mas malawak at malalim. Ang kasakiman
ay isang walang sawang pagkauhaw sa pag-aangkin na pwedeng kumalat sa kahit anong bagay. Pwede kang maging sakim sa kapangyarihan, sa kasikatan, sa kaalaman, sa mga karanasan, o maging sa atensyon ng ibang tao. Maging sa aspeto ng espiritualidad, may sarili itong anyo ng kasakiman, ang tinatawag na spiritual materialism. Ito ay kapag ang isang tao ay nangongolekta ng mga inisyasyon, retret at mga guro, ngunit hindi naman isinasabuhay o iniintegra ang mga natutunang karanasan. Sa kaibuturan ng kasakiman, hindi ito pagmamahal sa pag-aari, kundi ang panikong takot na mawala ang mga ito. Ito ay enerhiyang nagmula sa malalim na pakiramdam ng kakulangan or poverty consciousness. Ang taong sinasapian ng kasakiman, gaano man karami ang kanyang pag-aari, ay hindi kailanman nakararamdam na siya ay tunay na mayaman. Sa loob niya, mayroong isang malaking butas na itim, isang black hole, na pilit niyang pinupunan mula sa labas. Ngunit ang panlabas na mundo ay hindi makakapuno sa panloob na kawalan. Kaya naman, ang paghahangad ay nagiging walang katapusang takbuhan. Bawat bagong milyon, bawat bagong kapiraso ng kapangyarihan o kaalaman ay nagbibigay lamang ng panandaliang ginhawa. Pagkatapos nito, lalo pang lumalalim ang pakiramdam ng kawalan. Para itong pag-inom ng tubig alat para pawiin ang uhaw, sa antas ng enerhiya, ang kasakiman ay isa lamang spasm or pagkaipit. Ito ay ang kawalan ng kakayahan ng enerhiya na dumaloy ng malaya. Ang taong ganid ay parang isang bomba na puro sipsip lamang, ngunit walang kayang magbigay. Nag-iipon siya, nag-iimbak, at nagkukubli dahil takot siyang bumitaw. Ngunit ayon sa mga batas ng universo, upang makatanggap, kailangan mo munang magbigay. Upang makahinga ng malalim, kailangan mo munang maglabas ng hininga. Nilalabag ng kasakiman ang fundamental na batas ng palitan ng enerhiya na lumilikha ng pagkatigil, isang stagnation na sa huli ay lumalason sa taong iyon mismo. Isipin mo ang imahe ng isang tao na nakaupo sa ibabaw ng bundok ng ginto, subalit nagugutom hanggang sa mamatay dahil hindi niya magawang gumastos kahit isang barya man lang. Paano nga ba natin babaguhin o tutunawin ang mapaminsalang enerhiya ng kasakiman? Ang susi sa pagbabagong ito ay ang paglilipat ng ating focus mula sa panlabas patungo sa panloob. Sa halip na punan ang panloob na kawalan ng mga bagay sa labas, kailangan nating hanapin ang pinagmula ng kasaganaan sa loob mismo ng ating sarili. Ang pagbabago ng kasakiman ay isang paglipat mula sa kamalayan ng kakulangan patungo sa kamalayan ng kasaganaan. Ito ay isang malalim, cellular level na pagkaunawa na ang universo ay walang hanggan, ang pagiging bukas palad, at taglay mo na ang lahat ng kailangan mo para maging maligaya at ganap ang buhay. Ang praktikal na instrumento para rito ay ang pasasalamat. Kapag sinimulan mong magpasalamat ng may kamalayan para sa kung ano na ang mayroon ka, sa hangin na nilalanghap mo, sa bubong na sumisilong sa iyo, sa ngiti ng isang minamahal, binabago mo ang iyong pananaw mula sa mga bagay na wala patungo sa mga bagay na naroroon. Ang iyong energetic focus ay lumilipat mula sa black hole ng kakulangan tungo sa nagliliwanag na bola ng kasaganaan. Ang kasakiman ay takot sa hinaharap. Nag-iipon ang isang tao dahil sa pangamba na baka wala siyang mapakinabangan bukas. Ang panlunas o antidote dito ay ang pagtitiwala. Pagtitiwala sa buhay, sa universo, at sa sarili. Ito ang paniniwala na sa tamang oras, matatanggap mo ang lahat ng kinakailangang resources. Hindi ito nangangahulugang pag-upo lang at paghihintay. Nangangahulugan ito ng pagkilos
mula sa estado ng mahinahong kumpiyansa at hindi mula sa panic na takot. Kapag nabago ang kasakiman, ito ay nagiging mas mataas nitong octave, nagiging pagkabukas palad at kakayahan na mag-enjoy sa flow or daloy ng buhay. Nauunawaan ng tao na ang tunay na yaman ay wala sa pagmamayari kundi sa pagpapadaloy ng enerhiya at pagbabahagi nito. Siya ay nagiging isang konduktor ng mga resources at hindi isang patay na dulo. Masaya siyang nagbibigay dahil alam niya na habang mas marami siyang ibinibigay, mas marami ring babalik sa kanya. Ang enerhiya ng pagkabaon ay nagiging isang umaagos at punong-punong ilog ng kasaganaan na nagpapalusog sa sarili niya at sa mundo sa kanyang paligid. Ang susunod na kasalanan sa ating listahan ay ang pagnanasa, lust. Ito na siguro ang pinakakinukutya at pinakababalutan ng hiya na konsepto. Sa loob ng maraming siglo, itinuro sa atin na ang mga pagnanasa ng katawan ay marumi, mababa, parang hayop, at dapat pigilan at kontrolin. Ngunit ang karunungang esoteriko ay may lubos na ibang pananaw dito. Sinasabi nito, ang enerhiyang tinatawag nating pagnanasa ay, sa kaibuturan, isang banal na puwersang mapaglikha. Ito mismo ang enerhiya ng buhay, ang kundalini, na naghahangad na lumikha, makipag-ugnayan at lumawak. Ito rin ang puwersang nagpapabukadkad sa mga bulaklak at nagpapasindi sa mga bituin. Ang problema ay wala sa enerhiya mismo, kundi sa paraan ng ating paghawak nito. Ang pagnanasa ay hindi ang mismong sexual na enerhiya, kundi ang pagbaluktot nito. Ito ay nangyayari kapag ang makapangyarihang puwersang ito ay humiwalay sa puso, sa pag-ibig at sa kamalayan, at nagiging isang bulag, walang kabusugang pagnanais. Kapag ang isang tao ay nagiging alipin ng sarili niyang pagnanais, ginagamit niya ang ibang tao bilang mga bagay, objects, para lang masatisfy ang kanyang passion nang hindi nakikita ang kanilang kaluluwa. Ang pagnanasa, tulad ng kasakiman, ay nagmumula sa panloob na kawalan. Ito ay isang desperadong pagtatangka na maramdaman ang buhay sa pamamagitan ng isang matindi at sukdulang karanasan. Kapag tila kulay abo at walang saysay ang buhay, ang paghabol sa orgasm o sa matitinding kiliti, thrills, ay nagiging tanging paraan upang panandali ang makatakas sa kulungan ng isip. Ngunit ito ay parang droga. Kailangang taasan ng dosis, ngunit hindi kailanman nagdudulot ng tunay na kasiyahan. Ang esoterikong pag-unawa sa pagnanasa ay lumalampas din sa sexual na aspeto. Maaari kang magkaroon ng pagnanasa sa pagkain, sa kapangyarihan, sa panganib o sa drama. Ito ay anumang hindi makontrol na pagkauhaw sa matitinding pakiramdam na umaalipin sa isang tao at nag-aalis ng kanyang kalayaan sa pagpili, free will. Ito ang pagnanais na ubusin ang bagay na hinahangad upang panandaliang patahimikin ang panloob na sakit. Isipin mo na lamang ang isang gamugamo na lumilipad patungo sa apoy ng kandila. Hindi niya kayang labanan ang pang-akit na ito at ito ang sumisira sa kanya. Iyan ang matalinghagang kahulugan ng pagnanasa. Ang pagbabagong anyo ng pagnanasa ay isa sa pinakamakapangyarihang gawa ng espiritual na alkimya. Ito ang proseso ng pagbabago sa hilaw at walang taros na enerhiya patungo sa dalisay na ginto ng kamalayan at pagkamalikhain. Ang layunin ay hindi pigilin o sirain ang kapangyarihang ito dahil ito ay parang paghadlang sa mismong ilog na nagpapatuloy sa iyong buhay. Sa halip, ang hamon ay bumuo ng tamang daluyan para sa ilog na ito at iikot ang agos nito sa isang malikhaing direksyon. Ang unang hakbang ay alisin ang hiya at ang panghuhusga. Kilalanin ang iyong sexual na enerhiya bilang isang sagradong regalo,
hindi isang sumpa. Tigilan ang pakikipaglaban sa sarili mong katawan at mga pagnanasa nito. Ang ikalawang hakbang ay ikonekta ang enerhiyang ito sa puso. Kapag ang sexual na pagkaakit ay nakaugnay sa pagmamahal, paglalambing, at paggalang sa kapareha, hindi na ito pagnanasa lang. Nagiging tantra ito, isang banal na ugnayan. Hindi na lang ito pisikal na kilos, kundi isang malalim na palitan ng enerhiya na maaaring humantong sa pinakamataas na espiritual na karanasan. Ang naisalin na sexual na enerhiya ay nagiging gasolina para sa pagkamalikhain. Maraming dakilang pintor, makata, musikero, at inventor ang nagtataglay ng matinding libido. Natutunan nila, may malay man o wala, na isalin ang enerhiyang ito at ginamit hindi lang para sa pisikal na pagtatalik, kundi para rin sa paglikha ng mga obra maestra. Kapag naramdaman mo ang daloy ng enerhiyang ito, ngunit wala kang pagkakataon o pagnanais na gamitin ito sa sexual na paraan, subukang idirekta ito sa pagkamalikhain. Magsimulang magpinta, sumulat, sumayaw, o gumawa ng isang proyekto. Magugulat ka sa tindi ng lakas na maibibigay nito sa iyo. Sa halip na maging alipin ng pagnanasa, ikaw ay nagiging hari nito. Natututo kang pamahalaan ang maapoy na kapangyarihang ito na ginagawa itong nagwawasak na apoy tungo sa liwanag na nagbibigay ilaw sa iyong landas at nagpapainit sa mundo. Ang pagnanasa ay potensyal na henyo na naghihintay na mailabas. Sunod sa listahan, narito ang inggit, ang halimaw na luntian ng mata. Ayon kay Shakespeare, ang inggit ay isang tahimik ngunit nakakawasak na lason na sumisira sa ating kaluluwa mula sa loob. Ito ang kirot na nararamdaman mo kapag nakikita mo ang tagumpay, kaligayahan o kasaganaan ng iba. Ngunit ano ba ang pinag-uugatan nito sa espiritual na aspeto? Bakit ba natin nararamdaman ang emosyon na ito? Ang inggit ay nagmumula sa parehong pinagmula ng pagmamataas, ang ilusyon ng pagkakahiwalay at paghahambing. Kapag nakalimutan natin na tayong lahat ay bahagi ng isang malaking kabuuan, nagsisimula tayong maglaro ng sino ang mas marami. Tinitingnan natin ang ating kapitbahay at nakikita nating mas luntian ang damo nila, mas bago ang sasakyan, mas prestihiyoso ang trabaho, at sa halip na magsaya para sa kanila, nakakaramdam tayo ng matinding kirot. Bakit? Dahil sa ating baluktot na pananaw sa mundo, ang tagumpay niya ay nangangahulugan ng ating kabiguan. Tinitingnan natin ang buhay bilang isang zero-sum game. Kung may nanalo, ibig sabihin ay natalo tayo. Ngunit ito ay isang malaking kamalian. Ang universo ay walang hangganan at may sapat na biyaya para sa lahat. Ang tagumpay ng ibang tao ay hindi magbabawas ni katiting sa iyong sariling potensyal na tagumpay. Sa totoo lang, ang inggit ay isang mahalagang kasangkapan para sa pagsusuri. Ito ay parang karayom ng kompas na nagtuturo sa ating sariling mga hindi pa natutupad na hangarin at hindi pa naisa sa katuparan na potensyal. Hindi natin iniinggitan ang tao mismo, kundi ang bagay na taglay niya o ang kinakatawan niya. Kung naiinggit ka sa tapang ng isang tao, nangangahulugan na ang sarili mong tapang ay nagmamakaawang lumabas. Kung naiinggit ka sa kalayaan ng isang tao na maglakbay, ang ibig sabihin, ang kaluluwa mo ay uhaw sa mga pakikipagsapalaran. Ang inggit ay ang baluktot na bulong ng iyong kaluluwa na nagsasabing, "Hoy, gusto ko rin iyan, kaya ko rin iyan." Ngunit sa halip na pakinggan ang tawag na ito para kumilos, inuubos natin ang ating enerhiya sa paghuhusga sa iba at pagkaawa sa sarili. Inuubos natin ang mahalagang lakas ng buhay, hindi sa pagtatayo ng sarili nating magandang hardin, kundi sa pagsilip, sa bakod at pagkagalit, dahil mas maganda
ang mga rosas ng kapitbahay. Isipin mo ang isang taong nakatingin sa isang baluktot na salamin. Nakikita niya ang ibang tao na malalaki at matatagumpay habang ang sarili niya naman ay maliit at walang kwenta. Paano natin gagawing gamot ang laso ng inggit? Ang proseso ng pagbabago, parang isang alchemy, ay nagsisimula sa tapat na pagtingin sa sarili. Kailangan mong aminin ng walang paghuhusga at bilang isang simpleng katotohanan, oo, naiinggit ako. Pagkatapos, tanungin ang sarili ng pangunahing tanong, ano ba talaga ang kinaiinggitan ko? Anong tagong pangarap ko ang ipinapakita ng taong ito? Dito, ililipat mo ang focus mula sa bagay na kinaiinggitan patungo sa sarili mo at sa sarili mong pangangailangan. Kapag naintindihan mo na kung ano talaga ang gusto mo, mawawalan ng kapangyarihan ng inggit. Hindi na ito magiging isang nakakabalisang emosyon. Magiging isang malinaw na plano ng pagkilos ito. Hindi mo na iisipin, bakit nasa kanya yan pero wala sa akin? Sa halip ang tanong mo ay, ano ang pwede kong gawin para makuha ang minimiti ng aking kaluluwa? Ang enerhiya ng pagwasak ay nagiging enerhiya ng paglikha. Ang susunod na hakbang ay palitan ang pagkumpara ng inspirasyon. Sa halip na tingnan ang matagumpay na tao bilang kalaban, tingnan mo siya bilang isang guro o pioneer. Ang tagumpay niya ay patunay na ang gusto mo ay posible ring makuha. Siya na ang nagbigay daan, kaya pwede kang matuto sa kanya. Magalak ka ng tapat para sa tagumpay niya. Sa antas ng enerhiya, isa itong napakalakas na pagkilos. Kapag nagpadala ka sa ibang tao ng enerhiya ng kagalakan at pagpapala, inaayon mo ang sarili mo sa parehong frequency o dalas ng tagumpay. Para mo na ring sinasabi sa universo, gusto ko ang energy na ito. Mas gusto ko itong magkaroon sa buhay ko. At sasagot ang universo sa iyo. At ang pinakamataas na antas ng transformasyon ng inggit ay ang pagkilala sa iyong sariling pagiging kakaiba, uniqueness. Intindihin na mayroon kang sariling natatanging landas, mga regalo at talento. Ang pagkumpara ng iyong landas sa landas ng iba ay walang kabuluhan. Parang pagkumpara sa puno ng mansanas sa puno ng oak. Bawat puno ay maganda sa sarili nitong paraan at nagbubunga sa tamang panahon. Kapag nakatuon ka sa pagbubukas ng sarili mong potensyal, wala ka ng matitirang oras at lakas para inggitin ng iba. Dumako tayo sa gluttony. Sa unang tingin, ito ang pinakasimple at madaling maintindihan na kasalanan, ang sobra-sobrang pagkain at pag-inom. Ngunit, tulad ng ibang kasalanan, ang mas malalim o esoteric na kahulugan nito ay mas malawak at makabuluhan. Ang gluttony ay hindi lang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagtatangkang punan ang panloob na emosyonal at espiritual na kawalan laman gamit ang mga panlabas na bagay. Ang pagkain ay isa lang sa pinakamadaling paraan at tinatanggap ng lipunan para gawin ito. Kapag nalulungkot tayo, nag-iisa o balisa. Kapag hindi natin nararamdaman ang pagmamahal o kabuluhan, kusang humahatak ang kamay natin papunta sa refrigerator. Ang matatamis, mamantika, at masasarap na pagkain ay mabilis at madaling paraan para makakuha ng agarang dosis ng kaligayahan, mapatahan ang ating panloob na bata at pansamantalang mapawi ang sakit. Ngunit ito ay isang pansamantalang gamot sa kirot na hindi naman ginagamot ang pinagmulan ng problema. Pagkatapos ng maikling pagakyat ng endorphins, susunod ang pakiramdam ng pagkakasala, bigat sa tiyan, at mas matinding kawalan laman sa loob. Sa modernong mundo, ang gluttony ay nagkaroon ng bago at mas sopistikadong anyo. Nagdurusa tayo sa gluttony ng impormasyon,
Patuloy na sumasalo ng balita, posts sa social media at mga serye. Nag-i-scroll tayo sa ating feed hanggang sa manhid na ang ating mga daliri sinusubukang busugin ang ating isip na sa totoo lang ay uhaw hindi sa impormasyon, kundi sa katahimikan at kabuluhan. Nagdurusa rin tayo sa consumer gluttony. Bumibili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Umaasang magdadala ng kaligayahan ang bagong binili. Sa ugat ng lahat ng ito ay iisa lang ang dinamika. Gutom. Pero hindi gutom na pisikal, kundi gutom na espiritual. Nagugutom tayo para sa pagmamahal, pagtanggap, at koneksyon sa sarili at sa mundo. At sinusubukan nating pawiin ang matinding gutom na ito gamit ang mga surrogates or pamalit para itong pagpapakain sa kaluluwa gamit ang isang hamburger. Sa antas ng enerhiya, ang gluttony ay paglabag sa balanse ng pagkuha at pagtunaw. Kuha tayo ng kuha mula sa labas ng mundo, pero hindi natin binibigyan ng oras at espasyo ang sarili natin para tunawin, i-integrate at matutunan ang lahat ng nakukuha natin. Bilang resulta, nagkakaroon tayo ng indigestion sa pisikal, mental at emosyonal na antas. Isipin mo ang isang tao na nakatayo sa ilalim ng isang talon ng candy, balita at produkto. Sinusubukan niyang isiksik ang lahat ng ito sa kanyang sarili, ngunit sa huli ay nabibigatan at nalulunod lang siya sa sobrang daloy. Nagsisimula ang pagbabago mula sa katakawan, gluttony, sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng ating kamalayan. Mindfulness. Ito ang kakayahang mag-pause sa pagitan ng impulse at aksyon. Sa sandaling aabutin mo na ang isa pang piraso ng kike o ang iyong smartphone, kailangan mong huminto ng isang saglit at tanungin ang sarili. Ano ba talaga ang nararamdaman ko? Anong tunay na pangangailangan ang gusto kong punuan sa ginagawa kong ito? Baka makita mo na hindi ka pala nagugutom, kundi gusto mo lang palang may yumakap sa iyo. O baka hindi mo naman talaga gustong magbasa ng balita, kundi natatakot ka lang na mapag-isa kasama ng iyong mga iniisip. Pinupunit ng posers na ito ng kamalayan ang automatikong kadena na discomfort consumption. Sa halip na kainin ng walang isip ang iyong damdamin, sisimulan mo na itong damhin at maghanap ng tamang paraan para punuan ang tunay mong pangangailangan. Kung nalulungkot ka, tawagan mo ang kaibigan mo. Kung malungkot ka, umiyak ka o magpatugtog ng musikang babagay sa damdamin mo. Kung pagod ka, magpahinga ka at huwag mong pukawin ang sarili mo sa kape at asukal. Ang nabagong katakawan ay nagiging isang sining ng mindful na kasiyahan. Ito ang kakayahang kumain ng dahan-dahan, dinarama ang bawat lasa. Ito rin ang kakayahang magkonsumo ng impormasyon ng may sukat. Pinipili ang talagang magpapakain sa iyong isip, hindi ang magpaparumi nito. Ito ang kakayahang magsaya sa simpleng bagay. Paglalakad sa parke, paglubog ng araw, katahimikan. Kapag nakita mo ang pinagmumula ng sustenance sa loob mo, sa koneksyon mo sa kalikasan, sa pagiging malikhain, sa katahimikan ng iyong puso, humihihina ang pagkadepende mo sa panlabas na pampasigla, external stimulators. Mauunawaan mo na ang tunay na kasiyahan ay hindi nagmumula sa dami, kundi sa kalidad. Isang piraso ng tsokolate, kinain ng may lubos na presensya at pasasalamat, ay mas magdudulot ng kaganapan kaysa isang buong cake na kinain habang nagmamadali at nanonood ng TV. Natututo kang tukuyin ang tunay na gutom at ang huwad na gutom at pakainin ang iyong kaluluwa sa kung ano talaga ang kailangan nito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa galit.
Maaaring ito ang pinakamainit at pinakamapanganib na enerhiya sa lahat ng pitong damdamin. Sa lipunan, kadalasang tinitingnan ng galit bilang isang negatibo at mapanirang emosyon na dapat ipitin o pigilin. Mula pagkabata, naririnig na natin ang huwag kang magalit, maging mabait ka, o manatiling kalmado. Bilang resulta, milyon-milyong tao ang nagdadala ng tontoneladang naipon at hindi na ilabas na galit. Na, tulad ng isang bulkan, biglang sasabog at wawasakin ang lahat ng dadaanan o dahan-dahan itong lalason sa tao mula sa loob na humahantong sa depresyon, kawalang sigla at iba pang sakit na psychosomatic. Ngunit ang tradisyong esoteric ay nag-aalok ng ibang pananaw. Ang galit ay hindi dapat ituring na kaaway. Ito ay isang mahalagang enerhiya na ibinigay sa atin upang protektahan ang ating mga limitasyon, igiit ang ating paninindigan, umusad at lampasan ang mga hadlang. Ito ang banal na kislap na nagsasabing hindi sa anumang bagay na sumisira o nagpapababa sa ating pagkatao. Ang matuwid na galit ay ang lakas na nagtutulak sa mga propeta na magbunyag ng kawalang katarungan at sa mga revolusyonaryo na magpabagsak ng mga mapaniil. Ang problema gaya ng dati ay wala sa enerhiya mismo, kundi sa pagbaluktot nito. Kapag ang galit ay nagiging bulag at hindi makontrol na puot, kapag ito ay nakatuon, hindi sa paglutas ng problema, kundi sa pagwasak sa ibang tao, doon ito nagiging isang kasalanang nakamamatay. Ang mapanirang puot o galit ay lumilitaw kapag ang malusog at likas na galit ay matagal nang pinipigilan. Isipin mo na pinipilit mong pigilin ang kumukulong kaldero. Sa kalaunan, tatangay ng singaw ang takip at magkakaroon ng pagsabog. Gayon din, kapag sistematikong binaliwala natin ang mga hudyat ng ating galit na nilalabag ang ating limitasyon at hindi natutugunan ang ating pangangailangan, ang enerhiya ay naiipon at biglang pumupukaw bilang isang hindi nararapat at mapanirang pag-aalimpuyo. Sa esensya, ang galit ay ang ating panloob na tagapagbantay na nakatayo upang protektahan ang ating personal na espasyo, mga prinsipyo at ang ating sarili. Ang pagbaliwala dito ay nangangahulugang iiwan nating nakabukas ang ating mga pintuan para sa sinumang mananakop. Ang pagbabagong anyo ng galit ay isang sining ng pagpapalit sa isang sigang nag-aapoy at walang direksyon tungo sa isang matulis na sinag ng laser. Hindi ito tungkol sa pagpigil, kundi ang sadyang pagkontrol at pagdidirekta ng makapangyarihang enerhiya na ito. Ang unang hakbang ay ang kilalanin at bigyan ng karapatan ang iyong galit. Payagan mo ang sarili mo na damhin ito. Unawain na ito ay normal at malusog na reaksyon sa ilang sitwasyon. Kapag tumigil ka sa pagkatakot sa iyong galit at paghusga sa sarili, hindi na ito magiging kaaway mo, kundi magiging kakampi. Ang ikalawang hakbang ay matutunan kung paano ito ilabas ng maayos at hindi nakakasira. Masama ang pinipigilan ang galit, pero hindi rin solusyon ang pagsabog ng galit sa ibang tao. Kailangan mong makahanap ng mga paraan upang mailabas ang enerhiyang ito nang hindi ka nakakasakit ng iba o ng iyong sarili. Maaaring sa pisikal na ehersisyo, pagtakbo, pagsuntok sa punching bag o pagsigaw sa unan. Maaari ring sa pamamagitan ng pagsulat ng iyong nararamdaman sa papel. Ang mahalaga, mailabas ang enerhiya at hindi maiwan sa loob ng katawan. Ngunit ang pinakamahalagang hakbang ay matutunang pakinggan ang mensahe ng iyong galit. Bawat pagsiklab ng galit ay dapat mong ituring na isang sinyalis. Ano ang sinasabi nito sa akin? Anong limitasyon ko ang nalabag? Anong pangangailangan ko ang hindi natugunan? Anong kawalang katarungan ang nagpagalit sa akin? Kapag naintindihan mo
ang pinagmula ng iyong galit, maaari mong idirekta ang enerhiya nito sa isang nakabubuting aksyon. Halimbawa, sa halip na sigawan ang kasamahan na laging nagpapasa ng kanyang trabaho sa iyo, maaari mong gamitin ang enerhiya ng galit upang kausapin siya ng mahinahon ngunit matatag at magtatag ng malinaw na mga hangganan. Ang galit na nabago ang anyo ay nagiging pasyon, determinasyon at lakas ng isang leader. Ito ang enerhiya na nagpapahintulot sa atin na baguhin ang ating buhay at ang mundo para sa ikagagaganda. Ito ang panggatong para sa pag-abot ng mga layunin. Kapag galit ka sa kaguluhan ng iyong buhay, ang enerhiya na ito ay tutulong sa iyo na ayusin ito. Kapag galit ka sa kawalang katarungan sa lipunan, ang enerhiya na ito ay magbibigay inspirasyon sa iyo na magsimula ng isang proyektong pangkawang-gawa. Sa halip na sirain ang mga relasyon, natututo kang gamitin ang apoy na ito upang paliwanagin ang iyong daan. Ito na, narating na natin ang huling, ang pang-pitong kasalanan. At ito siguro ang pinakatuso at pinakamahirap intindihin. Ito ay ang pagkasawa or despondency at katamaran or sloth. Sa tradisyong Latin, tinawag itong asedia. Ang salitang ito ang mas tumpak na naglalarawan sa esensya nito kaysa sa modernong katamaran. Ang asedia ay hindi lang simpleng katamaran ng katawan o kawalan ng gana magtrabaho. Ito ay isang malalim na kalagayang espiritual na tinawag ng mga ama ng disyerto bilang demonyo ng katanghaliang tapat. Ito ay ganap na kawalan ng sigla, pagkawala ng lasa sa buhay, at ang pakiramdam na walang saysay ang lahat. Para kang mayroon ng lahat ng kailangan para sumaya, pero wala namang nagpapasaya sa iyo. Wala kang lakas, hindi lang para gumawa ng malalaking bagay, kundi pati na rin para bumangon sa kama. Ito ang tinatawag na existential dread, isang kulay abong tabing na bumabalot sa mundo at nag-aalis ng lahat ng kulay. Hindi tulad ng ibang mainit na kasalanan, tulad ng galit o kahalayan, ang pagkasawa ay isang malamig, tahimik na mamamatay tao ng kaluluwa. Hindi ito sumisigaw, kundi bumubulong. Ano pa ang kabuluhan niyan? Wala nang pag-asa, wala namang magbabago. Humiga ka na lang at huwag nang kumilos. Ito ay isang matinding estado ng pagkakakalas sa pinagmumula ng sigla ng buhay. Ang taong nasa asidya ay nawawala ng koneksyon sa sarili niyang kaluluwa at sa kanyang misyon. Nakakalimutan niya kung bakit siya narito. Maaari siyang magpatuloy na parang robot sa kanyang mga tungkulin sa lipunan, magtrabaho, makipag-ugnayan, ngunit sa loob, siya ay patay. Ang kalagayang ito ay halos kapareho ng clinical depression at madalas ay magkasabay silang nagaganap. Sa modernong mundo, sa kabila ng dami ng libangan at oportunidad, ang epidemya ng pagkasawa at kawalan ng direksyon ay umabot sa hindi kapanipaniwalang sukat. Nabubuhay tayo sa panahon ng pagod sa pag-iral, weariness of being. Bakit ito nangyayari? Isa sa mga dahilan ay ang pagkalayo natin sa kalikasan, sa natural na siklo ng buhay, at sa sarili nating katawan. Nabubuhay tayo sa isang virtual na mundo, puno ng mga abstraktong layunin at artipisyal na pampasigla. At ang ating kaluluwa, ang ating likas na bahagi, ay natutuyo dahil dito. Isipin mo ang imahe ng isang tuyong puno sa gitna ng disyerto. May mga ugat ito at sanga, pero wala itong buhay dahil naputol ang koneksyon nito sa tubig. Paano ba tayo makakaahon mula sa matinding pagkalugmok na ito? Paano natin muling mababawi ang gana at ligaya sa buhay? Ang pagbabago mula sa matinding kawalan ng gana ay daan pabalik sa ating sarili, sa ating tunay na kalikasan.
At ang paglalakbay na ito ay hindi nagsisimula sa malalaking tagumpay, kundi sa napakaliit at siguradong mga hakbang. Kapag nakakaranas ka ng matinding kalungkutan, ang pagtatakda ng mga global na layunin ay tiyak na magpapalalim lang sa iyong pagkadesperada. Ang tunay na layunin ay ibalik ang enerhiya sa katawan at ibalik ang sarili mo sa ngayon at dito. Magsimula sa simpleng pisikal na mga kilos, maglakad-lakad sa labas, mag-unat-unat o maligo ng malamig at mainit. Kailangan mong gisingin ang iyong katawan at piliting gumalaw muli ang enerhiya. Ang susunod na hakbang ay humanap ng munting pinagmumula ng kasiyahan o interes. Huwag mo munang hanapin ang kahulugan ng buong buhay mo. Hanapin mo kung ano ang makakapagpasaya sa iyo ngayon, sa minutong ito. Maaari itong isang tasa ng mabangong tsaa, magandang musika, o ang pakikipaglaro sa iyong alaga. Ang layunin ay punitin ang kulay-abong tabing ng pagkawalang bahala, kahit saglit lang, at lumikha ng isang maliit na isla ng liwanag. Mahalaga ring limitahan ang pagdagsa ng walang kabuluhang impormasyon at pakikipag-ugnayan na lalo lang nagpapalala sa iyong kalagayan. Sa halip, hanapin ang mga bagay na nagpapalakas sa kaluluwa. Isang magandang aklat, pakikipag-usap sa isang taong malapit sa iyo, o ang pagmasdan ang kalikasan. Ang pagkalugmok na nabago ay nagiging malalim na karunungan at pagmumuni-muni. Kadalasan, ang matinding paghina ng loob ay isang kinakailangang paghinto, isang madilim na gabi ng kaluluwa na dapat nating lampasan upang muling suriin ang buhay at humanap ng bago at mas malalim na kahulugan para itong taglamig na tiyak na susundan ng tagsibol. Kapag nakaahon ang isang tao sa kalagayang ito, siya ay lumalabas na nag-iiba. Nagsisimula siyang pahalagahan ang mga simpleng kagalakan na dati hindi niya napapansin. Natatagpuan niya ang tunay niyang bokasyon hindi sa mga pilit na layunin ng lipunan, kundi sa kung ano ang talagang tumatawag sa kanyang puso. Ang enerhiya ng pagkagapos ay nagiging kalmado, matatag, at makabuluhang paglalakbay sa sarili niyang landas. Matapos nating talakayin ang bawat kasalanan ng hiwalay, tingnan naman natin ang buong sistema sa mas malawak na pananaw. Anong pangkalahatang misteryo ang ipinapahiwatig nito sa atin? Ayon sa esoterikong karunungan, ang 7 nakakamamatay na kasalanan ay naglalarawan ng 7 antas kung paano nababaluktot o nagugulo ang ating koneksyon sa banal na pinagmulan. Ito raw ay isang mapa kung paano ang ating kaluluwa, ang ating dalisay na enerhiya, ay maaaring magulo at maligaw sa labirint ng material na mundo at ng ating ego. Ang kapalaluan, pride, ang itinuturing na unang gawa ng paghihiwalay kung saan nakakalimutan natin ang ating pagkakaisa sa kabuuan. Ito ang ugat ng lahat ng iba pang problema. Mula sa pakiramdam ng pagkakahiwalay at pag-iisa na ito, isisilang ang takot. At mula sa takot, na parang isang lason na binhi, magmumula ang lahat ng iba pang kasalanan. Ang kasakiman, greed, ay takot sa kakulangan. Takot na baka hindi tayo mabigyan sa mundong ito na parang kalaban. Ang kalibugan, lust, at katakawan, gluttony, naman ay takot sa panloob na kawalan, isang pagtatangka na takpan ito ng panlabas na mga kasiyahan. Ang inggit, envy, ay takot sa sariling kawalang halaga na ipinapalabas sa tagumpay ng iba. Ang galit, wrath, ay takot na masira o malipol. Isa itong reaksyon sa paglabag ng ating mga hangganan na itinayo natin para protektahan ang ating sarili. Samantala, ang kawalan ng pag-asa, despair and sloth, ang dulo. Ito ang pagod sa lahat ng pakikipaglabang ito, ang kawalang sigla, at ang pagsuko sa harap
ng tila kawalang saysay ng buhay. Ang sistemang ito ay hindi lamang naglalarawan ng mga moral na pagkakamali, kundi ng energetic imbalances o kawalan ng balanse sa enerhiya. Ang bawat kasalanan ay tumutugma sa isang partikular na sentro ng enerhiya o chakra sa katawan ng tao. Halimbawa, ang kalibugan at katakawan ay konektado sa mga lower centers na responsable para sa survival at kaligayahan. Ang galit ay nakaugnay sa sentro ng kalooban sa solar plexus. Ang inggit at kawalan ng pag-asa ay may kaugnayan sa heart center na nagsasara dahil sa sakit, at ang kapalaluan naman ay konektado sa mga upper center na humihiwalay sa lupa at nawawalan ng koneksyon sa puso. Kaya naman, ang pagtatrabaho sa mga enerhiyang ito ay hindi lang simpleng mental na ehersisyo. Ito ay isang malalim na pisikal at espiritual na pagpraktis. Tingnan natin kung paanong ang sinaunang sistemang ito ay talagang tumutukoy sa mga problema ng tao sa modernong panahon. Ang ating lipunan na nakatuon sa pagkonsumo ay talagang nakabase sa pagpapalaki at pagsasamantala sa mismong pitong kasalanan na ito. Ang advertising ay patuloy na bumabagabag sa ating pagmamataas. Pride. Sinasabing, kapag binili mo ito, mas magaling ka na sa iba. Pinapataas nito ang ating kasakiman, greed, ginagawang tila walang katapusan ang ating pangangailangan. Sinasamantala rin nito ang ating kalibugan, lust, gamit ang mga seksualisadong imahe para magbenta ng kung ano-ano, mula sa sasakyan hanggang sa mga inumin. Ang social media ay isang malaking pabrika na naglilimita ng inggit, envy. Nagbabrowse tayo sa mga perpektong larawan ng buhay ng iba at pakiramdam natin ay napakalaki nating pagkukulang. Ang industriya ng fast food at entertainment naman ay lumalago dahil sa ating katakawan, gluttony, nag-aalok ng mabilis at madaling paraan para pawiin ang panloob na kalungkutan o kawalan. Ang media naman ay patuloy na nagpapasiklab sa ating pot, wrath, hinahati tayo sa atin at sa kanila na lumilikha ng isang klima ng pagkagalit, at ang kinahinatnan ng lahat ng ito ay ang malawakang pagkasira ng loob, sloth, despair, isang epidemya ng depression, burnout, at pagkawala ng saysay na kitang-kita natin ngayon. Lumalabas tuloy na una, pinoprovoke tayo para magkasala, at pagkatapos ay huhusgahan din tayo na nagdudulot ng matinding guilt or pagkakasala. Ito ay isang napakagaling na mekanismo para sa manipulasyon at pamamahala. Pero kapag naunawaan mo ang tunay na pinagmulan ng mga enerhiya na ito, makakaalis ka sa kapangyarihan ng sistema. Hindi ka na magiging parang isang manika na hinihila-hila lang ng mga marketer at politiko. Magiging malinaw sa iyo kung paano kanila sinusubukang sangkalan sa iyong pagmamataas, kasakiman o inggit, at makakapili ka ng may buong kamalayan na huwag magpadala sa kanilang panunulsol. Ang pag-unawa sa mas malalim na kahulugan ng pitong kasalanan ay hindi lang basta-bastang impormasyon. Isa itong kagamitan para makamit ang panloob na kalayaan at autonomiya sa mundong ito. Ito ang mapa na tutulong sa iyo para hindi maligaw sa gubat ng mass culture at para mapanatili mo ang koneksyon sa iyong sariling kaluluwa. Ang pinakapangunahing ideya na kailangan nating maunawaan ay ito: ang pitong enerhiyang ito ay hindi likas na masama. Sa kanilang dalisay at walang bahid na anyo, lubos silang mahalaga para sa isang buo at makabuluhang buhay. Tingnan natin ngayon ang kanilang positibong panig. Ang nabagong kapalaluan or pride ay nagiging pagpapahalaga sa sarili, paggalang sa sarili,
at pagkilala sa ating banal na halaga. Hindi ito kayabangan, kundi isang tahimik na kumpiyansa na hindi na naghihintay ng kumpirmasyon mula sa labas. Ang nabagong kasakiman o greed ay nagiging ambisyon, isang matinding pagnanais na lumago, umunlad at lumikha ng kasaganaan, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa iba. Ito ang lakas ng pagsisikap na siyang nagtutulak sa progreso. Ang nabagong pagnanasa or lust ay nagiging isang sagradong malikhain at sexual na enerhiya. Ito ang nagbibigay daan sa atin na lumikha ng bagong buhay, bagong proyekto, likhang sining at bumuo ng malalim at mapagmahal na relasyon. Ang nabagong inggit o envy ay nagiging inspirasyon at malusog na kompetisyon na nag-uudyok sa ating maging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili. Ang nabagong katakawan o gluttony ay nagiging pagiging gourmand, ang kakayahang namnamin ang buhay sa lahat ng anyo nito at pahalagahan ang kalidad kaysa sa dami. Ang nabagong galit o wrath ay nagiging sidhi or passion, determinasyon, at kakayahang ipagtanggol ang katotohanan at protektahan ang mahihina. Ito ang enerhiya ng isang mandirigma ng liwanag at ang nabagong kawalang pag-asa o sloth acidya ay nagiging karunungan, pagninilay-nilay, kakayahan sa malalim na pagsusuri sa sarili at paghahanap ng kapayapaan at kahulugan sa katahimikan. Kung gayon, ang bawat nakamamatay na kasalanan ay anino lamang ng isa sa ating banal na mga kapangyarihan. Ang ating tungkulin ay hindi ang putulin o itapon ang mga aninong ito, kundi ang bigyan sila ng liwanag ng kamalayan at isama ang kanilang puwersa sa ating pagkatao. Ang pakikipaglaban sa sarili ay walang patutunguhan. Ang daan patungo sa kabuuan o integridad ay dumadaan sa pagtanggap at pagbabago ng lahat ng bahagi ng ating sarili, kahit pa ang mga tinuturing nating masama. Paano nga ba talaga nagaganap ang transformasyong ito sa totoong buhay? Maraming paraan at teknik mula sa psychotherapy hanggang sa spiritual na pag-iensayo. Ngunit ang pundasyon ng lahat ng ito ay iisa, ang pagmamasid ng walang paghuhusga. Kapag nakaramdam ka ng matinding inggit, galit o matinding kalungkutan, ang unang reaksyon ay pigilin ito o hayaan itong maghari sa iyo at kumilos ka ayon sa dikta nito. Parehong walang patutunguhan ang dalawang daan na iyan. Ang landas ng alchemy o ang pagbabagong anyo ay ang pagiging tagamasid ng sarili mong nararamdaman. Parang humihiwalay ka at sinasabi mo sa sarili mo, ah, interesante. Ngayon, may lumabas na enerhiya ng galit sa loob ko. Paano ko ito nararamdaman sa katawan ko? Saan ko ito eksaktong nararamdaman? Anong mga kaisipan ang nililikha nito? Hindi mo hinuhusgahan ang sarili mo dahil sa galit na iyon at hindi ka rin nagmamadali na ibunton ito sa iba. Pagkaaralan mo lang ito ng may pagtataka, tulad ng isang siyentista na nag-aaral ng likas na pangyayari. Sa sandaling iyon, may nangyayaring himala. Kapag pinagmamasdan mo ang emosyon nang hindi ka nakikisali, unti-unti itong nawawalan ng kapangyarihan sa iyo. Hindi ka na nagiging ang emosyong iyon, nagiging ikaw ang tagamasid nito. At sa espasyong iyon sa pagitan mo at ng emosyon, sumisibol ang kalayaan sa pagpili. Maaari kang magdesisyon kung ano ang gagawin mo sa enerhiyang iyon. Ipatungkol ito sa kapaki-pakinabang na direksyon tulad ng napag-usapan natin o hayaan mo lang itong maglaho tulad ng ulap na nagkakalat sa kalangitan. Ang kasanayang ito ng maingat na pagmamasid ay ang susi sa lahat ng panloob na pagbabago. Maaari itong linangin sa pamamagitan ng meditasyon, paggawa ng journal o mga gawain ng mindfulness o kamalayan. Parang
nag-iensayo ka lang ng isang kalamnan, sa simula, mahirap ito at ang isip mo ay madalas bumabalik sa nakasanayang reaksyon. Ngunit sa pag-iensayo, lalo kang gumagaling sa pamamahala ng iyong panloob na mundo. Titigil ka sa pagiging isang barkong walang timon na tinatangay lang ng mga biglaang emosyon. Sa halip, magiging isang kapitan ka na may kumpiyansang nagdadala ng kanyang barko sa itinakdang patutunguhan gamit ang lakas ng hangin at alon para sa kanyang kapakinabangan. Talakayin pa natin ang isa pang mahalagang punto. Madalas, itong pitong kasalanan ay nagkakabuhol-buhol at lumilikha ng masasalimuot na buhol sa ating kaluluwa. Halimbawa, ang pagmamataas, pride, ay maaaring magbunga ng inggit, envy. Napakagaling ko, bakit nasa kanya ang bagay na wala sa akin? Ang inggit naman ay maaaring maging sanhi ng galit, wrath, laban sa pinag-iinggitan. Para patahimikin ang mga masasamang damdaming ito, maaaring bumaling ang tao sa katakawan, gluttony, or kalibugan, lust. At kapag hindi pa rin ito gumana, susunod ang panlulumo at kawalan ng gana. Ito ay isang masamang siklo, isang bangungot na tila walang katapusan. Upang kalasin ang buhol na ito, kailangan nating hilahin ang pangunahing hibla, ang pagmamataas. Habang nananatili ang tao sa ilusyon na siya ay hiwalay at tanging naiiba, nakatakda siyang magdusa. Kaya naman, sa lahat ng espiritual na tradisyon, binibigyang diin ang kapakumbabaan. Ngunit mahalagang may intindihan natin ng tama kung ano ba talaga ang kapakumbabaan. Hindi ito pagpapakababa o pagpapahiya sa sarili. Ang tunay na kapakumbabaan ay ang pananatili ng payapa kasama ang mundo. Ito ay ang pagkilala sa tamang lugar mo sa universo. Ito ay pag-unawa na hindi ka mas mahusay o mas masahol pa kaysa sa iba. Isa ka lang bahagi ng napakalaking at magandang mosaic. Kapag nakamit mo ang katayuang ito, wala nang kakapitan ang pagmamataas. Titigil ka na sa paghahambing at pakikipagkompetensya. Sa halip, magiging katuwang ka na ng iba at magagalak sa tagumpay nila na para bang sa iyo rin dahil alam mong lahat tayo ay nasa iisang bangka. Mula sa katayuang ito, ipinanganak ang tunay na pag-ibig at habag. Una sa lahat ay para sa sarili mo, kasama ang lahat ng di kasakdalan nito at pagkatapos ay sa buong mundo. Ang pag-ibig na ito ang pangunahing eliksir na nakagagaling na kayang tunawin ang lahat ng lason ng nakamamatay na mga kasalanan. Pinupunan nito ang panloob na pagkawalang laman na desperado nating sinisikap punan ng mga kapalit. Kapag puno ka ng pag-ibig, hindi mo na kailangan ng panlabas na pagpapatunay, paalam, pagmamataas. Hindi ka na matatakot sa kakulangan, paalam, kasakiman. Hindi ka na maghahanap ng paglimot sa panandaliang kaligayahan, paalam, kalibugan at katakawan, at iba pa. Bilang pagtatapos ng ating malalim na pag-aaral, mahalagang tandaan, ang landas ng pagbabagong ito ay hindi isang sprint, kundi isang marathon. Trabaho ito habang buhay. Huwag nating asahan na sa isang panunood lang ng video ay tuluyan na nating mawawala ang galit, inggit o labis na kalungkutan. Ang mga enerhiyang ito ay bahagi ng ating likas na pagkatao. Babalik-balik sila. Pero ang malaking pagkakaiba ay kung paano tayo tutugon sa kanila. Sa halip na ituring silang kaaway o nakakahiya nating kahinaan, matututo tayong tingnan sila bilang ating mga guro. Bawat paglitaw ng ating kahinaan ay pagkakataon para may matutunan tayo tungkol sa sarili. Isa itong senyal na nagbibigay liwanag sa mga bahagi ng ating kaluluwa na nangangailangan ng paggaling at atensyon. Ito ay isang paanyaya
para tayo ay lumago. Unti-unti, hakbang sa hakbang, matututo tayong hindi lang kontrolin ang mga enerhiyang ito, kundi pahalagahan din sila. Maiintindihan mo na sila mismo ang nagpapadama sa atin na tayo ay buhay, masigla, at isang buong tao. Walang liwanag kung walang anino. Walang mataas na enerhiya kung walang mababa. Ang alchemist, hindi niya itinatapon ng tingga. Bagkus, ginagawa niya itong ginto. Kaya naman, ang tungkulin natin ay hindi alisin ang ating mga kasalanan o kahinaan, kundi baguhin ito. I-transmute upang maging ating pinakamahuhusay na katangian. Ang daang ito ay nangangailangan ng lakas ng loob, katapatan at habag sa sarili. Magkakaroon ng mga pagbagsak, magkakaroon ng mga sandali ng kawalan ng pag-asa. Normal lang iyan. Ang mahalaga, huwag tayong tumigil. Patuloy na magmasid, patuloy na matuto, at patuloy na ibalik ang sarili sa puso. At tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Bawat tao sa mundo ay dumadaan sa kaparehong panloob na pakikipaglaban at pagbabago. Sa pag-unawa nito, titingnan natin ang isa't isa hindi nang may panghuhusga, kundi nang may malalim na pagmamalasakit at paggalang. Kaya mag-iwan tayo ng buod sa ating paglalakbay. Nakita nating magkasama na ang 7 deadly sins ay hindi pala isang hatol at hindi rin ito dahilan para sa walang katapusang pakiramdam ng pagkakasala. Ang mga ito ay talagang nabaluktot ng mga banal na enerhiya na likas na bahagi ng ating pagkatao. Ito ay parang isang malaking plot twist. Ang mga bagay na inakala nating masama sa loob ng maraming siglo ay sa totoo lang ang mapa patungo sa ating mga nakatagong yaman. Ang kayabangan, pride, ay nagtatago ng respeto sa sarili. Ang kasakiman, greed, ay pagnanais ng kasaganahan. Ang kalibugan, lust, ay malikhain na lakas. Ang inggit, envy, ay inspirasyon. Ang katakawan, gluttony, ay ang kakayahang tamasahin ng buhay. Ang galit, wrath, ay pagnanasa at determinasyon. At ang pagkasawa o katamaran, sloth, despair, ay daan patungo sa malalim na karunungan. Ang pangunahing sikreto na inilihim sa atin ay ito. Hindi natin kailangang labanan ang mga enerhiyang ito. Kailangan natin silang unawain, tanggapin, at baguhin sa pamamagitan ng liwanag ng kamalayan. Tigilan ang pagiging alipin ng mga ito at maging matalinong Panginoon nila. Ito ang tunay na landas ng espiritual na pag-unlad. Hindi ang pagtaka sa sarili mong anino, kundi ang pagyakap dito. Salamat at sinamahan niyo ako sa paglalakbay na ito hanggang sa huli. Kung nakatulong at nakapagpaisip sa inyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang mga susunod na paggalugad natin sa mga misteryo ng kaluluwa ng tao. Ngayon, heto ang pangunahing tanong na nais kong ibigay sa inyo. Alalahanin ang inyong sagot sa simula ng video. Nagbago ba ang inyong pananaw ngayon? At alin sa mga kasalanang ito ang itinuturing ninyong pinakamahirap talunin, pero kasabay nito ay pinakamalaking mapagkukunan ng lakas para sa inyo mismo? Ibahagi ang inyong mga saloobin at kwento sa comment section. Gumawa tayo ng isang espasyo para sa matapat at malalim na talakayan.